Kaya po sinasabi niya, labag po sa saligang batas itong ginawa ng Kongreso. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, very exciting pong mga updates na binigay po ng ating mga Duterte attorneys. Si Attorney Harry Roque, may exciting update po siya tungkol po dito sa ICC. At meron din pong update kahapon. Ngayon po, nasa Davao pa rin si Attorney Trixie. May update po siya. Ngayon lang po, katatapos lang po ng live ni Attorney Trixie. Talagang update na update po tayo. Pero syempre, susuriin po natin yan in layman's term naman. Yung para naman maintindihan nating mga hampas lupa. Mga attorney yun eh. Pabababain naman natin ng konti yung kwentuhan. Anong kahulugan yan para sa atin. Pero very exciting to. These are very exciting times, no? Talagang na yung mga adik sa politika, yung iba sa inyo siguro nagsimula, hindi pa ganun ka-adik. Ngayon po, hook na kayo sa politika. That's why, no? Kaya kaming mga adiksyones sa politika, nararamdaman nyo na ngayon kung bakit po, kung bakit tayo ay very excited, no? Dati siguro, nandidirihan pa kayo pagdating sa politika, no? Pero ngayong araw-araw na kayo nakasubaybay, kung kani-kaninong vlogger, kung kani-kanino sa YouTube, naramdaman nyo na yung nararamdaman namin na mga noon pa man ay addict na sa politika. Welcome to the club. Di ba? Ang sarap, no? Lalo na pong ganito, no? May mga updates po tayo. Meron din pong mga, hindi lang po yung mga makaduterte ang umaangal, no? Sa mga paglabag. Ganun din po. Yung mismong mga kalaban ng Duterte, pinapalagan po itong mga nagaganap sa ating bansa. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, teka, lowbat na ako. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin, no? Ito po muna, si Coco Pimentel. Naku, nawala yata. Hindi ko yata na ano yung kay Coco Pimentel. Nagsabi po siya na ito pong batas, no? Ito po si Coco Pimentel, hindi po pangkaraniwang abogado yan, ha? Yan po ay bar top notcher nung siya ay kumuha ng bar. Kaya po may bigat po. Ang sinasabi po niya, ang constitutional o labag sa batas. Ito pong ating, ayan po ay hindi po makaduterte. Papaalala ko lang sa inyo, baka sabihin nyo, lahat na nagsasalita dito sa pamahalaan to ay makaduterte lang. Hindi po. Isa po yan sa mga tumitira sa mga Duterte, di ba, si Coco Pimentel. Pero ang sinabi niya po, labag po sa batas yung dadagdagan. Ganun po pala yun. Hindi naman natin alam yan, no? Labag po sa batas na dadagdagan yung budget na hinihingi ng presidente, no? Ay dadagdagan. Ang pwede po nilang gawin sa Kongreso, ayon kay Coco Pimentel, ay bawasan. Pero hindi po sila pwedeng magdagdag ng hinihinging budget ng presidente. Kaya po sinasabi niya, labag po sa saligang batas itong ginawa ng Kongreso na dinagdagan nila. Ito lang po yung hinihingi ng presidente, nagdagdag po yung Kongreso. Kasama na yun, siyempre, House of Representative yun. Yung Senado naman ngayon, wala naman say. Okay. At inaprubahan po to ng both houses. So mananagot po sila. Kung pakikinggan natin si Coco Pimentel, ang problema nga natin lahat, kayo po nakakaalam sa batas. No? Kayo po nakakaalam sa batas. Kayo po marurunong sa batas. Bakit? Tapos senador po kayo. Bakit wala po kayong gawin? Bakit po wala kayong ginagawa? Kami po maghahabla sa Supreme Court? Okay. Yan lang po ang question ko sa mga senador na kumu-question sa mga ginagawa. Yung mga senador na may tinututulan sa ginagawa ng kasalukuyang pwede pong bawasan yung hinihingi ng Pangulo, pwede pong bawasan pero hindi po pwedeng dagdagan. Pucha, parang ang nangyayari po ngayon, lahat ng gusto nila pwede. O ikalawa po, eto po, kitang-kita na natin, no? Pinapasagot pa lang ng SMNI ng NTC sa mga supposedly, allegedly ay mga paglabag nila. Pinarusahan na. Saan ka nakakita? Only sa administrasyong ito nagaganap yan. At ang katwiran ng NTC, sabi ng may mga paglabag daw. Kung sigurado na yung Kongreso sa paglabag, tinanggalan na nila yung prangkisa.
Yung SMNI. Kaya nga hindi pagtatanggal ng prangkisa ang hiningi. Kaya nga ang hiningi ng Kongreso ay isuspend lang ng ano, kasi habang iniimbestigahan pa rin ng kanila, iimbestigahan pa lang din kung dapat tanggalan. Nakita niyo po umiikot, no? Walang mapatunayan yung Kongreso na nilabag yung SMNI, kaya ipinasa sa NTC. Yung NTC naman ang tinuturo yung Kongreso. Kaya nila pinarusahan. Pinagpapaliwanag, sabay na yung parusa. Antindi, no? Yan po, matindi po. Exciting times. Tapos ang kinakatwiran nila, anong kasalanan? Sabi ng Kongreso, may nilabag daw eh. Nagpapasahan sila, tapos habang ang SMNI ay pinarusahan na, habang hindi pa nila matiyak kung ano yung mga alleged violations. Kahit po dating presidente. O ngayon, ito po, nagsasalita na po si Attorney Harry Roque, no? Kaya po biglang nagbago sa ICC. Yun na nga, paranoia yan. Tama kayo, paranoia po yan. Sabi naman ni Attorney Trixie, takot. No? Natatakot po sa mga ginagawa, sinasabi ni Pangulong Duterte. Bakit po nakakatakot? Nakakatakot po kasi ang katotohanan. Yan po talaga. Ang katotohanan po ay nakakatakot. Okay, balik po tayo rito kay Attorney Roque. Pinagpipilitan ko po. Tinatanggap ko yung pananaw nila eh. No? Maganda po yung pananaw ni Attorney Trixie dyan. Pinagpipilitan ko kasi yung pananaw ko na napakarami pong malalaking usapin sa Pilipinas para unahin tayo ng ICC, di ba? Paulit-ulit po ako diyan, di ba? Sinasabi ko, bakit tayo unahin ng ICC? Napakalaking, ang daming digmaan, magmumukha po silang tanga, no? Pero ganun talaga eh. Ayon nga kay Attorney Trixie, walang performance, wala pong performance ang ICC. Napahiyang-pahiya po sila sa ginawa po nila sa Russia. Naglabas po sila ng warrant of arrest, hindi naman nila kayang arestuin si Putin. Binalikan sila ni Putin na naglabas ng warrant of arrest. Baka mauna pa silang maaresto ng mga Russians bago si Putin maaresto ng ICC. Ako gusto ko pa maaresto yan ng mga Russians eh. Kung totoo na yun nilabas ng mga Russians na pinapaaresto na yung mga taga-ICC, maganda po yan. Okay, balikan lang natin, no? Kinakailangan po nila mag-perform. Sabi nga ni Attorney Trixie, 20 years na sila, wala naman silang ginagawa. 20 years na, wala naman silang magandang accomplishment. Bakit sila bibigyan pa ng donasyon? Yan po yung problema kung yung budget mo nagmumula po sa mga bansa, no? Sa mga bansang kanluranin, sa mga bansang Europeans, no? Kinakailangan mo silang i-please. At wala na pong magandang pagpi-please dito sa mga taga-Europe, kundi yung isang sikat na katulad ni Duterte na pinasikat na human rights violator ay mapakulong nila. Okay. Ayon po kay Attorney Harry Roque, sa kanyang source, sige nga, pakulong nyo nga si Roque. Ipatawag nyo nga si Roque sa Kongreso. Tignan natin. Ipatawag nyo nga si Roque sa Kongreso. Sinabi po ni Roque, may source siya. At mapagkakatiwalaan source, hindi niya papangalanan. Sige nga po, hinahamon ko ang buong Kongres. May source si Roque. Sinasabi niya na narito na, nag-iimbestiga ng ICC. Yun yung problema nyo eh. Yun sa tingin nyo kakayanin nyo. Nagkamali pa po kayo ng kinaya-kaya. No? Pero hindi nyo po magagawa yan kay Attorney Roque na ipatawag sa Kongreso. O di ba si Attorney Harry Roque nagsabi na nung sa SMNI din. Sinabi niya na tama yung sinasabi ni Tatay Digong tungkol sa di ba siya nag-expose ng pumipirma lang, certification lang. SMNI niya sinabi yun. Nagtataka po ako. Bakit hindi nyo po pinatawag si Attorney Roque samantalang kay Attorney Roque namin yan narinig yung certification lang? Bakit kaya? Namimili po kayo ng papatawag? Mako-contempt nyo kaya si Attorney Harry Roque? Katulad ng pag-contempt nyo kay Ka Eric? Okay. Balikan po natin. Yung tinatalakay po natin, no? Delikado po yan. Ayon po kay Attorney Harry Roque, nilalabag na po ng pagpapapasok ng ICC, ayun pong mismong soberenya natin. Nagpapapasok kayo nang hindi naman tayo sakop na ng ICC. Muli, sinabi po ni Attorney Harry Roque na wala na pong jurisdiction ng ICC sa atin since 2019. Wala na po silang jurisdiction, no? Kung wala na silang jurisdiction dito sa Pilipinas at pinapasok nyo, nilalabag nyo yung pagkakaroon natin ng soberenya. Hindi nilalabag ng pagpapapasok sa ICC yung ating kalayaan. Angal tayo ng angal.
dito sa China. Marapat na angalan yung China, binobomba tayo eh. Oh, para masabi nyo na hindi kami pro-China, na, di ba? Kinukundin ako. Kinukundin ako ang ginawa ng China ng pambobomba. O sa mga kaalyado nyo. Sabihin nyo nga sa Makabayan Black na ikundin na rin nila yung mga ginagawa ng NPA. Yan po eh. Napakalinaw eh. Kaya kong ikundina yung ginawa ng China. Inaakusahan nyo kaming pro-China. Simple lang po para ma-disprove na hindi ako pro-China. Kinukundin ako yung pambobomba ng China ng tubig sa atin. Ito po hamon ko sa inyo. May kaalyado kayo, Makabayan Black. Pinakasikat si Franz Castro. Ikundinan nyo nga yung ginagawa ng NPA. Hindi nyo kaya, no? Hindi nyo kaya sabihin kay Castro, no? Takot kayo kay Castro? Okay, balikan po natin. Ine-expose na natin lahat ng kapikayan nyo. Ang nilalabag po dito, pagpapapasok ng ICC, ay soberenya. At matindi po ang source ni Harry Roque dito. Ang question ko, kayo sa Senado, kayo sa Congress, pinatawag nyo si Ka Eric, nagsasalita, ayaw i-reveal. Sige nga, ipa-reveal nyo nga kay Harry Roque yung source niya. Wag po kayong double standard. Kaya nyo bang i-contempt si Roque? Okay, sa exciting part po natin, ito po. Si Attorney Trixie, nasa Davao po ngayon. Nagkukwentuhan daw sila kagabi ni Pangulong Duterte. Ito po, definite, hindi po sa kagustuhan lang ni Tatay Digong yung pagbalik sa politika. Ang tingin ko po dyan, no? Ang tingin ko po dyan, parang tungkulin. Yung pagbabalik sa politika ni Tatay Digong, parang tungkulin niya. Hindi po lang simpleng ano. At napakaganda po, no? Sabi na sa inyo, hindi natin, real talk, wala naniniwala kay Duterte? Ha? Wala naniniwala? Bakit narito ka? Sinong wala naniniwala? Maghintay ka, boy. Carding, maghintay ka. Huwag ka mag-alala. Wala pala naniniwala kay Duterte, ha? Maghintay ka lang, Carding. Naiinip ka na ba, Carding? Cool ka lang. Okay. Paulit-ulit po yun. No? Marami nagmamahal kay Tatay Digong. Isang tao lang yan, eh. Alam niyo kung ano sinasabi ni alam mo kung ano yung sabi ni Attorney Trixie? Takot. Natataranta sila dahil sa takot. Natatakot sila kay Tatay Digong. Alam niyo po ang ganda na sinabi ni Attorney Trixie. Yung pagkakaalam natin kung sakaling tumakbo sa 2025 si Tatay Digong, no? Si Pangulong Duterte po ay tatakbo sa Senado. Kasi ang baba ng Kongreso. Pero maganda po, nakaka-excite po. Yung naging usapan nila at yung siguro marami rito, na-excite din si Attorney Trixie. Habang nakikinig po ako, na-excite din ako eh. Tama nga naman. Sayang naman, anong gagawin niya sa Senado? Ang tanong, nasan ba yung numero unong kalaban? Nasan ba? San ba nagmumula yung umaatake sa kanila? Kasi anong gagawin niya sa Senado? Manalo man siya sa Senado, anong gagawin niya sa Senado? Samantalang dito po, sigurado po siya. Tatakbo lang siya sa distrito niya. 'Di ba? Kahit nga hindi na mangampanya, mananalo si Tatay Digong. Pero ang maganda po nito, makakaharap niya face to face. Magkakaroon sila ng showdown ni Martin sa Kongreso. Baka nga knowing yung utak ng mga congressman na masyadong safe. Baka nga sa 2025, no? Pwede pa silang maglaban talaga sa pagiging House Speaker. Bakit? Siyempre lahat ng congressman naniniwala. Naniniwala ang 90% ng mga congressman na mananalo si VP Sara Duterte sa 2028. Yung 2025, paghahanda na yan sa pagsuporta sa 2028 election. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman